pag-usapan natin itong sinasabi ni Brother Lito. Kasi sinasabi ni Brother Lito na ay sa aking pagkaunawa, may kinalaman nito doon sa na sinasabing sexual affairs during sa Garden of Eden between the serpent na ginamit daw ng serpent yung simpasi para magkaroon ng sexual affair. So it is not it is contrary to the Bible. Law it's contrary to the Bible na yung sinasabi niya. So dapat natin itong saliksikin ng mabuti. Ano ba talaga sinasabi ng Bible? So bago tayo pumunta dyan, punta muna tayo dun sa presentation ni Brother Lito Ramirez. Na minsan ang ibig sabihin na hybrid, mixed breed ng aso. So in other words, ang mongrel ay ibig sabihin hybrid. At ginamit yan sa aso. Na kung ibig sabihin, kung may aso, kasi aso ay nagkakaroon ng hybrid na kapag ka-hybrid nagbunga yon, hindi matrace, hindi malaman o hindi ma-identify kung ano at saan siya galing pag hybrid. Wala siyang identity. So kung babalik po tayo sa kasaysayan ng humanity from the time of Adam in the Garden of Eden, doon po ito na yung sinasabi niya sa times of Garden of Eden. Dito sa Garden of Eden, mayroon ng sinasabi siya dito na nangyari about sexual affair between yung hayop, it is the chimpanzee na ginamit daw ni Satan na para magkaroon, ma-incest yung seed doon sa seeds of the woman. So, tingnan natin yung sinasabi niya. Simula mga kapatid ang hybrid. Can you say amen? Sa panahon po ng Genesis chapter 3 o chapter 2 and chapter 3, before na magkaroon ng kasalanan inside of Eden. Hallelujah. Yung hayop na ginamit ni Satanas, tinawag na serpent. Yung sinasabi, yung hayop daw na ginamit ni Satanas, which is the serpent, isa hayop na ginamit ni Satanas. So titingnan natin sa Bible kung ito ba ang sinasabi niya ay tumutong ba doon sa Bible. Before, it was not called the serpent. So yung pinag-uusapan natin na serpent, bago siya sinumpa, hindi po siya serpent before. Can you agree? So, kung hindi siya serpent, hindi siya tinatawag na serpent before, ano ang tawag sa kanya? Mukhang tao. Tama? Okay. So, yung serpent dati na hindi pa sinumpa, siya ay mukhang tao. So, ano ba yun talaga? Ang totoo. So, Bible will be tells about ang Biblia magsasabi ng ang katotohanan kasi it will refers ito doon sa truth between the teachings of Brother Lito Ramirez and the scriptural righteousness doon sa presentation, kasi when the Bible said the Bible is the for correction, dito natin malalaman kung Bible it will correction. So, pakinggan ulit natin ang sinasabi niya. Sana na-gets nyo, no? Kasi, sa ngayon kasi, no, kahit sa end time message, pag sinabing serpent, ang tinatawag na yung serpent, nakatayo siya noon, tinatawag na serpent yun. The serpent was more subtle. Kasi yun ang nakasulat sa 3:1 ng Genesis. Tama? Pero yung nagsusulat niyan, si Moses, flashback, ano na yon term. Ibig sabihin, tapos na may nangyari na. Sinumpa na yung mukhang tao na ginawang ahas. So before, hindi po siya serpent. Siya ay mukhang tao. So in other words, sa gitna ng Eden, naganap ang hybrid.
So, paiksi natin para hindi siya humaba. So, paano nangyari at saan nagmula ang hybrid? Sa pagitan po ng mukhang taong iyon at sa pagitan ni Eva, nagkaroon sila ng affair. At ito'y nagbunga ng Cain. So, So dito sinasabi niya, yung mukhang tao daw yun, mukhang tao na yun, ay nagkaroon daw ng sexual affair between Eve and yung tao na yan na ginamit ni Taning ng serpent. So yun ang pinaka pinupoint dyan, no? So talagang ang punto niya ito, nagkaroon talaga ng affair between the animal na mukhang tao doon kay Abe. So kaya nagkaroon ng hybridization doon sa humanity. So and that is the presentations of Brother Lito Ramirez. Yun ang kanyang drive ng kanyang sinasabi. Cain pala ay katon. At siya rin ay small. At siya rin ang humiliate. So sa madaling salita, si Cain, nanggaling talaga, si nature niya, nanggaling talaga sa serpente. So may sinabi siya sa Bible, may sinabi siya sa Bible, sabi niya, ang ahas, Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop. Sa parang nilikha ng Panginoon Diyos at sinabi niya sa babae, tunay ba sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinman punong kahoy sa halamanan? Diba? Pag kung titingnan mo yung uunawain natin ang sinasabi sa verse 1, may kinalaman ito sa food, pagkain. Diba? So ang unawa kasi dito, yung kain na ito, yung eat ito, may malalim na kahulugan. Katulad ng sinasabi ko, may malalim na kahulugan na nagkakaroon ng sexual affairs. So, pag sinabing huwag kayong kakain, hindi yun, it's Bible explain na hindi talaga siya ganun sa unawa. Kasi kakain eh. Instruction yan, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan. At sinabi niya sa babae na tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman. Ito yung isa tanong ng serpente, Sinasabi na tinatanong si Abe. Pero ang sabi ng babae, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halaman makakain kami. Sabihin, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Tumutukoy talaga sa pagkain eh. Kung uunawain mo siya, tumutukoy siya sa pagkain. Diba? Kung tumutukoy siya sa pagkain, hindi siya parables. Bible explain clearly about the hidden mystery, yung hiwaga doon sa Garden of Eden. Diba? Kasi dito palang debating na mayroon ng debate between the serpent, doon sa serpente, at kay Eva. So dito, pinapaliwanag, dito, ay tumutukoy sa pagkain. At yung pagkain na yun,
may kinalaman yun sa tree of knowledge in good and evil. Diba? So dito, sabi niya dito, datapat sa ito, verse sabi ni Ibas, datapat sa bunga ng punong kahoy, ay kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, ito sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. So, malinaw, huwag kayong kakain. Hindi naman sinabing, huwag kayong makikipagtalik. Huwag kayong makikipag-appear doon sa serpente. Dito malinaw na sinasabi, mayroong talagang hihiwaga. Mayroong talagang great mystery na hiwaga doon sa sinasabi ng serpente. Na sinabi, huwag ninyong hihipuin. Talaga because the fruit is a supernatural fruit. Doon, yun ang sinasabi ng tree of knowledge and good and evil. Diba? Okay. Siguro Englishin natin, Englishin natin. Nasa 3 tayo. English, sabi sa English, but of the fruit of the tree which is the midst of the garden, English na ito, God had said, you shall not eat. Sabi, God said, you shall not eat. Huwag niyong kakainin of it. Neither your thoughts, you should die. Diba? Neither you touch, lest or ye die. So, ibig sabihin, the tree, yung tree na yun, yung fruit of the tree which is in the midst of the garden, yung fruit na ito, which is the tree which is in the midst of the garden, is not a literal, it is a supernatural tree. God had said, sinabi ng Diyos, shall not eat of it. Huwag yung kakainin. Neither your touch, shall you touch? Diba? Lest you die. So, means to say, that tree is not a literal, it is a supernatural tree. Na pagka siya ay tinas mo, magkakaroon ng transformation. Yung transformation into your body. So, ibig sabihin, pag tinas mo siya, magkakaroon ka ng changing from your body, from eternal, from everlasting life, mag-change siya into death. So, ibig sabihin, pag-touch pa lang niya doon sa bunga na yun, sa fruit na yun, which is the fruit, sa pag-touch niya doon sa fruits na yun, magkakaroon kagad ng transfiguration. Ibig sabihin, matatransport yung nature ng fruit na yun into their body. So, kasi yung katawan nila Adan noon, nung kumakain pa sila ng tree of life, yung katawan nila forever, everlasting life. But when they touch the tree, when they touch the fruit, papasok na yung kamatayan. So, ito yung great mystery na dapat ito makita ng end time. Kasi pag hindi ito nila nakita, yung hiwaga nito, mabigat ito. Mabigat ito. Kasi iisipin mo, si Abe nagkaroon ng pagtatalik doon sa serpent. So, yung serpente na yun. So para isirain. So, yung great mystery dito na hindi nakita ng mga end-time believers, yung hiwaga ng fruits. That's the fruit is a supernatural. Isipin mo, ang Diyos mismo nagsabi, you shall not eat of it. Huwag niyong kakainin. Diba? Ang Diyos mismo nagsabi, huwag niyong kakainin Or neither your touch. Kasi your touch, yung eat kasi, and your touch, may kinalaman ito doon sa transfiguration, yung transformation ng nature of the fruit into your body. Diba? So, pag nagkaroon ito ng transformation sa inyong katawan, so, yung from everlasting life, change into, may stop doon, papasok yung death.
Kasi may nature na eh. Okay. Now, so ito yung hiwaga na hindi ito nakita ng end-time believers na sinasabing yung sinasabing shall not eat of it and neither your touch is lest you die. Verse 4, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Totoo ba talagang hindi sila mamatay? Sabi ng serpente, hindi sila mamatay. Ito hindi nakita ng hiwaga ng serpente. Ang kamatayan nito ng sinasabi ng Diyos is from mortal. Mortal, yung physical ng katawan nila magkakaroon ng end of his life. So hindi na siya katulad nung hindi pa sila nagkakasal, yung life nila is longer. But when he eat and touch the fruit, there will be a changes of his body, of their body. So, tingnan mo. So, ito yung hindi nakita ng serpente. Sabi ng serpente, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. So, ito yung hindi nakita ng serpente ng kamatayan. So, yung when Abe na ito si Abe na hindi tawag to, yung si Abe na hindi nila naunawa na ang ibig sabihin nito ng Diyos, talagang nagkaroon ng doubt. Okay, sabi dito sa verse 5, for God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened. So, ibig sabihin, verse 5, for God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. So, ibig sabihin, in terms of knowledge, knowledge na ito eh, knowing good and evil. So, yung knowledge nila, nabuksan na ang kanilang karunungan between good and evil. So, ang tanong, it's only a knowledge. Or it's affect also the transformation of good and evil is transformed also into the body. Diba? So, itong knowing ito, it pertains about the knowledge, tree of knowledge in good and evil. Diba? Knowing it is pertaining the tree of knowledge in good and evil na magkakaroon siya ng kalaman ng good and evil. But ang understand lang nila nito is knowing about the knowledge. But tumagos ito sa katawan nila. What means to say? May tumagos yun sa katawan nila which is from the seeds of the womb of woman na mayroong nature ng good and evil. So kung may nature na ang binhi na yun doon, kapag kinain nila, may magkakaroon ng nature ng good seed and evil seed. So, magkakaroon ng transformation doon sa binhi ng babae. Because mayroon na siyang nature kapag kinain nila eh. Ito, dito sa 6. Sa verse 6, and when the woman saw the tree was good for food, ito, good for food eh. Kahit ang Diyos nagsabi, food eh, kakainin eh. Huwag kakainin or eat eh. Pero when the interpretations of the end time believers na yung eat na yan, it is yung food na yan, yung fruit na yan, it is about the sexual. So dito maliwanag na sinasabi ng Diyos, yung fruit na yan is, when the fruit so that the tree was good for food siya. Pero pinagbabawal nga ng Diyos na huwag kainin
yung fruit na yun. Ba? And that it was a pleasant to the eyes. Kaya pag nakita mo yun ng tree of knowledge and good and evil, yung fruit na yun, it's pleasant to the eyes. Mayroon ka talagang attraction na may gravity o attraction o gayuma na para mo i-touch siya or ito-eat yung fruit na yun. Di ba? So now, and the tree to be desired to make wise. To make wise. So magiging wise ka, she took of the fruit of that fruit thereof and did eat. At kinain nga nila, did eat, kinain nga ni Eve. And